Anong tingin mo dyan sa strong, independent woman? Anong masasabi mo dyan? Well, wala naman. Na-attract ka ba dyan or hindi? Aligned ka ba dyan or hindi? Wala naman sigurong masama dun. Kung survival ang pag-uusapan, wala namang masama. Ba't kaya nagkakaroon ng ganyan strong, independent woman? Kasi kasalanan din ng mga lalaki. Talaga? Kasi weak yung mga lalaki ngayon eh. Kailangan tuloy magpaka-strong ng mga babae. Ganon? Weak eh. Walang ma-provide yung lalaki. Okay. Alright? Let's say, ganon. Basically, weak yung mga lalaki ngayon. Kaya naglabasan tuloy yung mga strong na kailangan nagsusurvive lang, kailangan na mag-survive ng mga babae. Isipin mo to lang, kaya nga nagiging independent sila, hindi na sila makadepende. Hindi katulad nung unang panahon, once na may lalaki ka na, goods ka na, parang semi-retired ka na. Bilang babae ka, 'di ba? Okay ka na, pwede ka na mag-chill, pwede ka na mag-nails na lang diyan, 'di ba? Pero ngayon hindi eh. Paano kasi kaya independent sila dahil wala nang hindi sila makadepend sa mga lalaki. So dapat pala ang trabaho ng isang babae magpaganda. Yun ba yung tingin mo? Hindi dapat sila maging independent, dapat nakadependent pa rin sila sa lalaki. Yun ba dapat? Well, hindi naman. Okay lang naman na kaya nilang maging independent. Okay lang naman yun. Just in case wala silang lalaki, di ba? Pero pag may lalaki na sila, kailangan team na sila, teamwork na. Ewan ko tama ba yung word ko, interdependent. Yun yata ang word doon. Hindi yung independent kasi pag sinabing independent, isang account lang siya eh. Nagigets mo? Dapat teamwork talaga. Dapat teamwork, dalawa na kayo dyan. Mas malakas na nga kayo dahil dalawa eh. Ewan ko bakit gusto nyo pang maging parang pero dapat ang mag-lead, naniniwala ka dapat ang mag-lead pa rin lalaki. Yes, lalaki ang dapat mag-lead para sa akin. At hindi babae. Maraming mga galit na babae siguro doon. Pero ang reality niyan, ang babae, kaya hindi sila pwedeng mag-lead kasi decision nila is based sa emotions nila. Madalas mali yung emotions nila. Di ka tulad pag lalaki, pag nagde-decide tayo, tama o mali, tama o mali. Dalawa lang. Yun lang. Oo, ganon. So, mas malalagay sa hindi ko sinasabing lahat ng decision ng babae ay mali. Kumbaga masasala lang ngayon. Kailangan mas masasala lang pag si lalaki ang magde-decide tama o mali. Pwede pa naman magbigay ng opinion si babae kung anong sa tingin niyang dapat gawin. Pero bandang huli, ang magde-decide dapat si lalaki. So hindi ka in favor sa mga taong yung mga lalaki na under desire, yung ganung term, di ba? Under desire yung mga weak na kung saan parang sunod-sunuran. So hindi ka in favor doon. Parang ang dami na ngayon. Well, ayaw ni God ng ganun. Lalo na sa social media, ang dami ng mga parang binubuli na ng babae, lalaki. Kasalanan kay God yun eh. Yun ang kauna-unahang kasalanan sa Biblia eh. Kung titignan mo ang Biblia, yun ang kauna-unahang kasalanan sa lahat. Si lalaki sumunod kay babae. Yun ang kauna-unahang kasalanan talaga sa lahat. Tignan mo po, hindi nga sinabi ni God na halika nga dito, Eva, ba't mo kinain niyo? Hindi eh. Si Adan nga yung tinawag niya. Ba't ka nakinig? Ba't ka nakinig dyan? Yun ang point.